Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang kumantong sa mga online shop ay legit ba o kung peke man, delikado ba ito? So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Recently mga migs, nagbabrowse ako sa mga social media at may nakita ako na isang kumantong which is yung legit. So ito yung nasa picture, ito yung legit. Ito yung galing sa Thailand talaga. At makikita nyo, mapapansin nyo talaga sa picture na napaka-detailed ng mga mata niya, detailed ng mga labi. So napaka-detalyado. Pero, may gumagaya nito at Filipino seller. So, ang ginagawa nila, madaling kopyahin yan Kung magaling ka sa sculpture, madaling kopyahin yan. At pwede rin kopyahin sa pamagitan ng yung pandikit na Zoy. Tapos lagyan mo ng newspaper. Tapos i-cut mo. Tapos ipagdikit mo uli. So, pwede yan. Tapos pinturahan mo, gayahin mo. Pero yung detail, hindi mo yon makukuha. At saka, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga palatandaan o kung ano ang dapat itanong sa mga seller para malaman nyo kung legit ba ang kumantong na yan. So, ito na. So, una, nag-message ako doon sa fake. Tinanong ko, pero walang reply kasi personal na account ko yun So, ginamit ko yung account na ibang tao. Nakisuyo ako. I-message mo nga, tanongin mo kung sino yung nag-bless, kung shaman ba or isa bang monk or necromancer ba. So walang reply, hindi nag-reply. It's because hindi nila alam kung anong isasagot. Pangalawa, tignan mo or humingi ka ng picture kung saan nakalagay yung sacred object. Kasi po, ang mga legit na kumantong tulad nito, so meron yang sacred object. Yun yung powder ng mga buto, ng ashes, at saka herbs, at mga ritualized object na nilalagay sa kumantong kasi diyan namamahay ang mga espiritu. So, yun yung itanong nyo kasi itong original, itong galing Thailand, mahal yan. Almost 3,000, meron pa ngang 4,000, 5,000, 20,000, ganun. Mahal talaga pag legit. Kasi ritualized yan Tapos, hindi naman basta-bastang sacred object na nilagay dyan sa loob. So, ito pa, itanong nyo, kung wala silang sacred object, hindi nila alam kung saan nilalagay, so mag-ingat na. Tapos itanong nyo rin kung ano ba yung nag-bless. Isa ba siyang monk, isa ba siyang shaman, or necromancer ba? So kung hindi na alam yung sagot, so marahil, peke yon. Kasi sa teknolohiya natin ngayon, pwede na siyang gayahin kasi makikita nyo lang yung mga detalye, pwede niyang gayahin, lalo nang magaling ka sa sculpture. Yung mga fake, napakamura niyan. Below 1,000. So, magdududa ka talaga. When the price is too good to be true, paano naging legit yan? Sa ritual pa lang, laki na ng gastos. Importation pa, laki na ng gastos. Pangatlo, yung prayers. Alam ba nila yung saktong prayers? May binibigay ba sila na prayer? So, isa yan sa mga palatandaan. So ito pang isa, ito yung pinaka-importante. Mag-ingat kayo sa binibili ng kumantong, lalo-lalo na pag fake. Kasi during the ritual of the monk, meron niyang intention, meron niyang dasal, meron niyang tamang pagpapasapi ng spirit guide. At meron din niyang bakod para hindi nasapian ng iba. So yung intention, yung power of thought ng monk, at saka yung shield ng monk, isinasali niya doon. So either monk man yan, shaman man yan, or necromancer. So ganun talaga yung proseso. Pero pag fake, ginaya lang yung mukha, tapos ibenta sa social media, sa Shopee, na walang dasal, walang ritual, wala lang, binenta lang, for money purposes. Yan ang delikado. Alam niyo ako bakit? Kasi pwede yang sapian ng mga demonyo. Pwede yang sapian ng mga masasamang espiritu.
Lalong-lalo na kung meron kayong mga bata na kasama sa bahay. Delikado. Baka isama pa. Kunin yung kaluluwa ng bata, ipasok doon sa kumantong, magagawin niyang kasama. Kaya uulitin ko, mag-ingat kayo sa mga binibili nyo or ina-adapt nyo na kumantong. Kasi baka hindi ritualize yan, wala yung sacred object sa loob. Kasi yung sacred object na nilalagay, meron din yung pangontra sa mga masasamang elemento. So pag wala yun, empty vessel lang siya. Para lang siyang figurine na kamukha ng kumantong. Kasi mga Pinoy, ang hilig talagang manggaya. Tapos, pera-pera lang. Wala na silang pakialam kung may mapahamak man o wala. Hindi nila alam yung consequence ng kanilang mga ginagawa. Kaya nga, na-share ko ito sa inyo para balaan kayo. Pero, kung matigas yung ulo nyo, pwede na subukan nyo. Tapos, pag sa tingin nyo na tagilid na yung buhay nyo, so, ayan, bahala na kayo kung paano nyo yan lusutan. So, uulitin ko, ito yung mga palatandaan. Una, ay yung sino yung nag-bless. Monk ba, shaman ba, or necromancer ba? Or ritualist. Usually, mga shaman or necromancer, so, considered na yan na ritualist. Alam niyo yung proseso sa mga ritual. Pangalawa, meron ba yung sacred object sa loob? Meron bang ashes o kung ano pang inilagay na doon mamamahay yung spirit? Pangatlo, alam ba ng seller yung tamang dasal sa kumantong? Pag hindi niya alam yung tamang dasal, nangungopia lang siya sa YouTube, tagilid yon. Kasi yung mga kumukuha sa akin ng kumantong, siniseparate ko yung dasal. Sinesend ko online or sinusulat ko sa papel. Yung pinost ko sa aking blog site, so yun yung basic lang na dasal nga kung paano tawagin ang kumantong kung magbigay ng pagkain. Pero yung dasal na paghingi ng grasya, gabay, pag-utos dito na iligtas ka or protektahan ka, tinanggal ko na kasi nalaman ko sa YouTube at saka sa social media, maraming nagtatanong sa akin na hindi pala nila alam yung dasal. Tapos yung pinagbilhan nila ng kumantong, sabi lang na mag-play lang ng audio or music sa YouTube. Mali yun, mali yun. Dapat ikaw talaga yung mag-manifest, ikaw yung magdasal. Meron ako nagawang video niyan. Ilalagay ko na lang sa comment section at sa description yung link ng video. Kung paano talaga ang tamang pag-alaga ng kumantong. So, tandaan niyo yung mga sinabi ko bago kayo bumili dyan sa Shopee. Hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero, itanong nyo yung mga tinanong ko dito. Kung kaya ba nilang sagutin. Pag kaya nilang sagutin, so, most probably, legit yun. Ang importante, yung sacred object, yung nasa loob ng kumantong. At saka yung prayer. So, mga migs, I hope nakuha yung punto ng video ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kilala nyo. Until next topic, thank you.